Sen. Hindi ko na po maalala, Sen. Uy. Nakinoy yung dalawang pangalan ninyo. Alice tsaka Liseldo. Hindi ko na po maalala, Sen. Na hindi pwede. So, siniraan nila ako. Nauuwi ka, sabi mo. Harapin ko na lang po lahat. Sige. Business permit na ibinigay kay Ms. Sheila Guo para sa isang aqua farm na sinasabi nyo. Okay. Kasi if you coin the name Alicel, Ali stands for Alice and Cel stands for Liseldo. Di ba? Okay ba? Ha? Tama? Baka nagkataon lang. Ha? Ano? Are you aware of that? Hindi ba kayo ang owner ni Alice Goo and Liseldo Katugay? Anong business po, Sen? Aqua farm. Po. Hindi, wala pa akong aqua farm po doon sa place po nila. Pwede ka, no? Comsec, palabas mo na yung ano? Yung business permit. Saan nakalocate yung Alisal Aqua Farm? Yung farm ninyong dalawa? Sen, hindi po siya natuloy. Wala po natuloy na aqua farm po. Wala natuloy? Wala po natuloy. Pero yung pangalan, alam mo? Aware ka? Yung pangalan, hindi ko na po maalala, Sen. Uy. Nakinoy yung dalawang pangalan ninyo. Alice tsaka Liseldo. Hindi ko na po maalala, Ang dami Sen. mong di maalala. O yan. Tignan mo. Pakiano nga. Malabo yung mata ko. Yan. Oh, ang may-ari niyan sa DTI pala. Sheila Go. But I heard that Sheila Go denied owning this piece of property or farm. Hindi po siya Madam Chair, natuloy. if I may, Madam Chair, if I recall Yes, it right, Sen. Madam Chair, Joel. for the information of the body, I don't think Sheila Go denied it. She was just saying, Madam Chair, na she doesn't know anything about it Okay. because, and I quote, Madam Chair, and the records will bail me out, she was asked by Gua Huaping, aka Alice Go, to sign these documents, Madam Chair. She was asked by Alice Go to sign these documents. And so, siya yung nagpapirma kay Sheila Go ng mga dokumento dito sa Alicel Aqua Farm, Madam Chair. Based on the statements That's right, of SP Pro Tem. Senator Joel, do you confirm it na ikaw nagpapirma kay Sheila Go nitong dokumentong ito? Your Honor, Di mo malala? honestly, may ganun proposal pero hindi ko na rin maalala na natuloy. Opo. Hindi mo na kasi Pero yung farm po, wala po natuloy dito yung sa farm. hearing ng last hearing ng committee ni Senator Risa, sinabi ni Senator Joel, sinabi ni Sheila Go na ikaw nagpapirma nitong particular na dokumentong ito. So you know that this is existing. Send ano po siya, siguro dun sa application po, pero yung Yes. po parang DTI certification na po siya. Is it true that you asked Sheila Go to sign this document to make it appear that she owns this farm? Sen, ano po siya, kung di po ako nagkakamali, certification na po siya. Doon po siguro sa DTI. registration po. Ano ba ito? Single proprietor? Huh? Kasi DTI lang to eh. Pero wala pong ganun na existing na ano na farm. So sabi mo sinabi mo hindi natuloy itong nasimulan yung establish itong Alizal Aqua Farm. Sa inyo dapat ito ni Mayor Calugay, no? Ano ba ito? Magiging bangus farm ba ito? Hindi, ano lang po yung proposal lang po. Kaya anong klaseng proposal? Proposal na gusto kong mag-farming. Pero hindi naman po kasali dyan si Mayor Calugay. Gaano kalaki to? Mag-uumpisa po sana kami sa 2 cage po dapat. Cage? Opo. So kaya nga, gaano nga kalaki? Itong farm na ito? Hindi po siya natuloy, kaya... Oo nga, gaano nga kalaki? Siyempre alam mo, kahit hindi natuloy, alam mo kung gaano kalaki. Mag-uumpisa po dapat. Ha? Mag-uumpisa po dapat sa inyo. Saan located to? Saan ang lokasyon? Dapat po mag-uumpisa po sa Sual, pero hindi po siya sige. natuloy. Kaya nga, sa Sual pa rin. Opo, pero hindi po siya natuloy. Ha? Hindi po siya natuloy. Bakit ba ginigit mo sa amin na hindi natuloy? At tinatanong ko lang, sino nag-coin ng pangalan? Tignan niyo po, wala naman po. Uy, hindi mo alam kung sino nag-coin ng pangalan? Wala kang participation sa pangalan ng ano? Wala No naman farm? po. Wala naman po. Ha? Wala Diba, naman very po. obvious naman. Alicel. Alice, A-L-I, tapos Cel, Liseldo. Oh. Oh, di ba? Ano? Ay, po rin mamin. Na malalim ang pagkakaibigan ninyo. At itong pagkakaibigan ninyo, ito yung
tumutulong sa'yo sa lahat ng mga aktibidades mo. Siya hindi naman po, wala naman po siyang tinutulong po sa Anyway, Alice, we'll find it out if when Mayor Kalugay appears in the next hearing. Opo. Okay, if I may continue, Madam Chair, I'd like to ask questions to the former Mayor of Bamban, Mayor Feliciano. Mayor Feliciano? Yes, sir. Inibitahan yata kayo ng last hearing, di kayo nakapunta? Is it true? Yes, Your Honor, and Bakit? Madam Chair. Yeah, there was a previous commitment. The problem was the message came in only that Friday, late afternoon. And the hearing was on a Monday. It's good that you acceded to the invitation of this committee to appear today. Yes, sir, no problem, sir. All right. Your Honor. Gaano ka katagal naging mayor ng Bamban? I was a mayor of Banban since 2013. No, when did you start your political career in Bamban? I ran 2010, I lost. And then, That was the first time, yeah, 2010? that was the first time. All right. For And then- mayor right away? Yes, sir, for mayor. And then? And then I got re-elected. I ran again 2013. You won? And then I won. Okay. And then I won for the next succeeding 2 terms again. So nag-graduate po ako up to 2022. 2022. Yes, sir. So, you completed your 3 terms Yes, Your Honor. as mayor of Bamban. Yes, Your Honor. Okay. Why did you endorse the candidacy of Alice Go for mayor to replace you? Because I gathered information that there was a barangay captain who was supposedly going to run for mayor. And at nag-usap na raw kayo na siya yung next mayor na endorse nyo. And all of a sudden, you endorsed the candidacy of Alice Go. Is that right? Yes, sir. There was a barangay captain who Yes, wanted sir. to run for mayor, but Yes, sir. unfortunately, he did not get your endorsement, and instead, you endorsed the candidacy of Alice Go. Yes, sir. That's right. Yes, why is that so? To make the long story short, yung barangay captain na yon, he was supposed to be my predecessor. Yes. But the problem was... Predecessor or successor? Successor pala, sorry. Successor. But the problem was, during my last term, I decided to run for congressman for the 3rd district. Did you run for congressman? Yes, I ran for congressman. Unfortunately, you lost. Unfortunately, I lost. Who was your opponent then? Kong Bong Rivera. All right, okay. And then, during the time that I was campaigning, he insisted that I don't run for congressman because I already endorsed Congressman Noel Rivera to him. So, ang nangyari doon, hindi ka pwede tumakbo kasi in-endorse mo na si Congressman Noel, hindi ko siya pwedeng iwanan. So sabi ko, that's not a problem with me. Kahit na ang mayor ko, ikaw, walang problema, dalawa yung congressman mo. But he insisted na hindi pwede, so siniraan nila ako. So on late notice, No, was that during the campaign period already? No, prior to that. Prior to that? prior to that, Wala pang filing ng COC? wala pa po. This Okay. was after already the pandemic. Okay. So when I decided to run for congressman, sabi niya, hindi pwede. Kailangan ako lang ang tatakbo, suportahan mo ko. Sabi ng barangay captain? Yes. Okay. So on my part, since wala po akong running mate on my town, I decided I had to have a running mate of myself. And considering the fact that Banban is only small, what is your population in Bamban? our population is around 80,000 and voting is around 40,000. By rule of thumb, kalahati. Yeah. Okay. And so after that, I needed somebody on my side. So ang nangyari doon, me as a former local chief executive, we local chief executive should be economic managers. Small investment, small capital, big dividend. So in my town, when I took it over, Okay. Sige. Paano mo nakilala to si Alice Go? since she was fig farmer, Since you was a? pig farmer. Uh-huh. Meron sila pong pig farms sa Bamban. Okay. So on my second term, pumupunta na po siya sa opisina. Okay. So she was the one handling the On your GPO. second term, did she express interest that she wanted to enter politics? No, nothing. Nothing at all? Nothing at all. Wala kang inkling na gusto niyang Wala. maging mayor? Wala po. So ano talaga siya noon? She was just an ordinary person that's coming into my office kana kumukuha ng mga permits. So when did you first meet her? Siguro 2016? When she went to your office or when you went to her farm? No, pumunta po sila sa office. Sino sila? Si Mayor Alice and the group of hog farmers po sa Bamban. Okay, and then what did you talk about? Yun nga, the problem with the business in the pig industry, since ang Bamban po is mostly an agricultural town, so
there were certain things na kailangan i-address, yung foul smell, that's why the area is not progressing. And of course, since we need to increase the income of the town, I was lobbying for them to help us out. So that was the only time na nagkilala po kami, Your Honor. Okay, sa pagkakaalala ninyo, kailan nag-apply ang Baufulad ng permit sa Bamban? Baufulad started out for the reclassification of the land for lease rentals po. This was March 8, 2019. March 8, Opo. 2019? Yeah. You were still the mayor then? Yes, sir. Okay. Sino ang nag-facilitate? Sino ang humingi ng pumunta sa opisina mo para kumuha ng permit ng Baufulad? Si Miss Alice Guo. Siya mismo? Yes, sir. Okay. Itong si Zun Yuan at Hong Sheng Gaming Corporation, kailan po sila nag-apply ng business permit sa'yo? Ang dinaanan ko lang po dyan was Hong Sheng. Hong Sheng. Yes, Sino sir. in behalf of Hong Sheng, sino nagpunta sa'yo? Sa Hong Sheng po, siya po yung nag-request din sa amin ng... Si Alice Go. Siya po. Siya. Sa tingin mo, anong participation niya sa Baufulad tsaka dito sa Hong Sheng Gaming? She was just an investor in my town that she bought the land and then she had investors under her arm to put in money in the town para patayo po yung mga buildings for lease rental po ng real estate property. May idea po ba kayo kung anong klaseng operasyon ang ginagawa niyo sa loob ng Baufo compound sa Bamban Tarlac? Ay, wala po. Kayong naupong mayor? When I was mayor already, but just they got the loan from us. And then, No, excuse me? letter of no objection. Yeah, who provided that loan? What do you mean, sir? Sino nag-issue ng loan? The Sangguniang Bayan po. During your time? During so my time. you approved it? No, hindi po ako. There was... The Sangguniang Bayan approved the letter of no objection. This is Yes, the but of resolution. course, when they approve it, the mayor will also sign. I didn't sign the document, Your Honor. The document is signed by the SB Secretary and the Vice Mayor. But you were, as mayor, aware ka dun. Yeah, I was aware, but I wasn't part of that document. I am part already of the building permits and the other things with regards outside of that reclassification, Your No, Honor. you mean to say you did not sign is that an ordinance? It's a resolution, Your It's Honor. a resolution. Yes, Your The Honor. mayor doesn't sign the resolution when approved by the Sangguniang Bayan? The Mayor doesn't sign the resolution, Your Honor. Only the Vice Mayor. Well, nung panahon namin, dumadaan sa amin eh. Anyway, nag-issue ka ba ng travel pass kay Wang Ziyang, the incorporator of Baofu? As I could recall, Your Honor, during the time of the pandemic, if a legitimate business owner comes to my office and asks for a travel permit in order to move out of Banban and coming to Banban because may negosyante sila, yes, probably I did, Your Honor. You did. Why? Your Honor, you're a businessman and then they need to travel back and forth to Fontana. But you didn't check his background? No, Your Honor. Why did you not check his background? Nagbibigay ka na lang ba kahit sino pa mag-apply ng permit sa'yo? Walang due diligence? Wala na, Your Honor, because during the time, it was pandemic already. And you know, wala na pong negosyo sa Katulad bayan. nito, big boss pala ng Pogo itong Wang Ziyang. So it's an pag-aaralan na po natin ngayon na dapat sa susunod, kailangan po, bago tayo gumawa ng mga dokumentong ganon, kailangan ma-check na po sila. Hindi, as mayor, command responsibility mo yan. Yes. Mayor din ako. Yes, That's sir. my command responsibility as mayor. Yes, sir, but the problem is, sa sobrang dami po nang kumukuha kung lahat po sila, check I po understand. natin. Totoo naman. Totoo naman yung sinasabi mo. But in this case, kita mo, in-issuehan mo ng permit. Wala, big boss pala ng Pogo ito. Siyempre, sa'yo babagsak ang problema. Di ba? Sa mayor babagsak ang problema. Yes, sir. Okay, sa'yo pagkakalam, ano mga negosyo ni Alice Go? Ang alam Sa ko lang po, Bamban. yun lang pong piggery. Hindi kayo naging business partner Ay, hindi po. kahit kailan. Hindi po. Civil lang po ang relationship Okay. namin. How did you approve to endorse the candidacy of Alice Go? Siya ba lumapit sa'yo? O ikaw nagkusa sa kanya na, ikaw nang sumunod sa akin? Ay, hindi, tinanong ko po siya if she's interested to run. And then after a while, yun nga, because ang criteria ko po nga, for choosing a mayor, dapat economic manager po. Para malaman po. So, initsapuera mo na talaga yung barangay captain na talagang tubong Bamban Tarlac. Wala. Kung makikita niyo po yung video during that time, talagang linalahit na po nila ako eh. Parang hindi ako naging mayor eh. So, I had to do something para maproteksyon na naman yung interest ko when I ran for congressman. Kaya po, Maproteksyonan ng interest mo?
No sir, I'm running for congressman. Pag wala ka pong kandidato sa town na Okay. sinasakupan mo, wala po kayong Nung kinausap mo si Alice Go to run for mayor, what did she say right away? sabi Did po she niya, agree right away to run for mayor? Ay, hindi po, O nagpakipot ng konti? pag-iisipan daw po niya. O gano'ng katagal siya nag-isip bago siya pumayag na tumakbong mayor? 30 to 60 days. 1 month to 2 months? Opo. Okay. Nung pumayag siya na tumakbong mayor, under your ticket, I presume, ikaw Independent ang po. dala niyang congressman. Correct? Independent po. Okay. Magkano kinontribute ni Alice Go sa campaign kitty mo? Wala po. Kinuha mo, sabi mo, businesswoman siya. Opo. Posibleng hindi siya nag-donate sa campaign kitty mo. Ay, wala po. Sarili ko po. O ikaw nagbigay kay Alice. Ay, hindi naman po. Ha? Hindi po. Negosyante lang po. O ako sige, maliit. anong pagkakaalam mo rito? Kasi I only have 3 minutes to go. Yes, Anong sir. pagkakaalam mo rito sa Alicel Aqua Farm? Ay, wala po akong alam dyan. Wala kang alam? Wala po akong alam dyan. Hindi ka na mayor nun? Hindi na po. Ha? Nung in-incorporate ito? Hindi ka Wala na mayor po. nun? Ha? Wala na po. Wala ka nang, hindi ka na mayor? Hindi na po yata. Hindi ko pa alam kailan po yung... Kailan ba itong yung document sa DTI, COMSEC? Kailan ba ito? Comsec, pakita natin ulit yung DTI. If I remember correctly, SP Pro Temp 2022, August. Pero i-check po natin. Yeah. Kung August 2022, March hindi na nga siya. 2022. Oh, mayor ka pa. Mayor ka pa nun kung March. Sa suwal po yan eh. Oo nga pala, I'm sorry. I stand Pero ano, corrected. pambam po tayo. Hindi, pero wala kang kinalaman. Wala po. Ha? Wala. Hindi mo nakikita si Mayor Kalugay sa Bamban? I was just able to meet him sa LMP one time. Sa LMP? Yes po. Na magkasama sila ni Mayor Alice? Ay, hindi po. LMP po yun. Dito po sa Marriott yun eh. Ha? Sa Marriott Hindi, po. siya, naging presidente ako ng LMP. Sa convention ng lahat ng mga presidente. Opo. Oh, hindi ka nagkakasama ni Mayor Hindi po. Kalugay. Hindi po. Pero kilala mo siya personal? No, civil lang po. Civil lang? Opo. So wala kang alam sa dalawa? Wala po. Sigurado ka? Opo. Sige. I'm done. I'll just, Madam Chair, thank you very much. Maraming salamat din, SP Pro Temp. Since wala dito ngayon si Minority Leader, Sen. Joel, you have the floor. Thank you very much, Madam Chair, dear colleagues. I would like to ask questions kay Guo Huaping, aka Alice Go. Gusto ko malaman, nung mayor po kayo ng Tarlac, pwede kong malaman kung nagbabiyahe kayo abroad? Mayor, before mayor, nagbabiyahe kayong abroad? Yes po, mga biyahe po. Lagi yon. Gaano kadalas sa isang taon? Nung nag-mayor na po ako, pag umalis po ako, humingi naman po ako ng Yes. travel permit. So before nag-mayor ka, madalas ka rin ba bumabiyahe o mas naging madalas nung naging mayor ka? Mas madalas po nung hindi pa po ako mayor. Nung hindi ka mayor. Sa pagkakaalala mo, nakailang travel ka na sa bansa, more or less? Hindi ko na po maalala. Marami na. May 100 na kaya? Na Wala naman po bansa? siguro. 50? More than, Kalahati? baka more than po. Baka more than, oo. Paano ka nagbubook sa flight mo? Online ba? Tumatawag ka? May Online nag-a-arrange? po. Online. Opo. Ikaw mismo, may nag-a-arrange sa'yo, may secretary? Ako po. Ikaw mismo? Opo. So, ganun din ba? Kung yun ang sa flight mo, ganun din ba pag nagbubook ka ng accommodation o hotel? Opo. Online din? Online po. So, usually, website ka? Agoda, perhaps? Klook? Opo. Booking.com. Booking.com. There you go. Yeah. So, ikaw ang nagbubook din? Opo. So, flight and hotel accommodation, ikaw ang nagbubook Opo. normally, no? So, normally, you would take flights, meron kang paboritong airline? Wala naman po. Ba't ano yung pinakamadalas mo na natatanda na tingin mo pag ni-recall mo, number 1 airline na naiisip mo na titake mong flight? Wala. Wala naman po sa inyo. Kahit isa, wala? Wala. Saan airport ka nagdi-depart kung bumabiyahe? Mas madalas ba sa Clark o sa NAIA? Depende po. Minsan Saan po mas Manila. madalas na lang? Ah, Comparing the two, saan mas madalas? pag nasa Manila po, Manila. Pag nasa Bamban po, Clark po. Sa Clark. So pareho, no? Pareho Pareho halos. po. Nasubukan mo na bang magbarko noon? Nasubukan ko po, opo. Cruise ship siguro? Cruise ship, opo. Cruise ship. Mga ilang beses ka na nag-cruise ship? Kasi ako hindi pa eh. Ano lang po yung short time lang po, hindi naman po yung When you say short time, gaano katagal yun? yung pang mga one day lang po, ganun. One whole day Opo, lang. one So, whole day. hindi siya umaabot ng overnight? Ganun? Hindi po. Cruise ship kaya yung... So, first time mo mahabang panahon sa bangka, sa barko, ng 5 araw sa isang bangka. First Opo. time mo. First time mo yun. Opo. First time. Opo. Kaya sabi mo, nung nasa gitna ka ng laot, parang gusto mo nang bumalik. Opo. Dahil nahihirapan ka. Opo, mahirap po talaga. Nahihirap, no? So, klaro sa'yo na ng mga panahon na yun, tumatakas ka. Kalagitnaan po. Naging klaro sa'yo kalagitnaan. Parang si Sheila, sinabi din sa amin, kalagitnaan, doon niya na-realize, maling-mali yung mga ginagawa ninyo. So, nung nasa
Malaysia ka, Singapore, Indonesia, gaano katagal yung plano nyo ba na magstay sa ibang bansa? Kasi si Sheila, nung tinanong namin, biglaan, ikaw ang nagsabi sa kanya, ate, nalulungkot ako, samahan mo ako. So, sa pag-iisip mo, mga ilang panahon ka aalis ng bansa? Actually, Sen, nag-uusap din po kami ng lawyer ko po na uuwi na po ako. Haharapin ko na po. Paalis ka pa lang, dito sa Pilipinas, sasakay ka ng maliit na boat, I presume, 5 oras, hindi 5 oras ang biyahe mula farm hanggang Maynila. Wala naman pong 5, pero paikot-ikot po yung nangyari po sa amin. Okay. Pero, alam mo na aalis ka ng bansa, so sa pag-iisip mo, ilang oras, ilang araw ang tingin mong mawawala ka ng bansa? Umalis ka na eh. Wala kang pag-iisip kung Nung paalis pa lang po. paalis ka na. Yeah. Nung paalis pa, wala po akong iniisip. Wala kang iniisip. Ay, iniisip- Anong ultimate destination mo nung paalis kayo? Kasi nagtatanong daw sa si Sheila, ayaw mo siyang pagtanungin. Sabi mo, wag ka tanong, sumama ka lang sa amin. Actually, meron pong 2 option po pinapipili. Which is, yung, ito yung pinuntahan nyo talaga. Opo, yung isa po, pinuntahan po namin. Yung isa hindi. Opo. So yung isa is Sabah, yun yung last day na destination, di ba? Opo. At yung isa, ano yun? Hindi nyo naman pinuntahan yun, pwede mo naman sabihin. Opo, hindi po namin pinuntahan. O kaya, which is, anong lugar yon na kinonsider mo? Actually, hindi ko po siya kinonsider. Option lang po siya. Okay, so kinonsider mo yun kasi it's an option eh. When you say Opo. it's an option, it's you consider. But anyway, if you don't wanna answer it, it's okay. Paano yung paggastos nyo habang nandun kayo sa iba? Gamit ko po cash po. Cash lagi. Opo. Sa lahat ng pagkakataon ng paggastos, ikaw ang gumagastos. Kasi ikaw boss eh, ikaw ang big boss. Hindi naman po ako big boss. Kumagakaw lang po yung nagano po sa Gumagastos. family. Opo. Sa amin kasi kung ikaw yung boss, ikaw dapat talagang gumastos. So ikaw yung gumagastos. Opo, ako po. Lagi. Sa amin Lagi. tatlo po. Oo. So maraming cash yung dala nyo. Ibig sabihin Ah. kasi di mo alam kung ilang araw kayo. So maraming cash yung dala-dala mo dahil di ka gumamit ng credit card. Tama ba? Hindi po. Paano kayo kumakain? Sa restaurant ba? Delivery app? Etc.? Ano po, delivery. Delivery app. Sa delivery app, nagbabayad ba ng cash din? Opo, pwede po. Okay. Sige. So, yun ang plano mo, no? Kumain. Nag-restaurant ba kayo? Hindi. Hindi po. Hindi. May plano ka bang bumalik sa Pilipinas? Opo. Nung umalis ka? Kailan mo naisip na, nung umalis ka, I'm sure wala ka pang plano dahil sabi mo, hindi mo alam kung ilang araw ka mamamalagi, no? Aalis. Pero ngayon, sinasabi mo, may plano kang bumalik. Opo. August pa lang po, pinag-uusapan na po namin na uuwi na po ako, babalik po ako. Kailan mo na-realize na magplano ka ng bumalik ng Pilipinas? Nung nasa Sabah ka ba? Nung nasa Indonesia ka ba? Nasa Singapore ka ba? Nasa hotel ka ba? Nung naplano mo? Kailan mo naisip yun? Sa Singapore po. Nung nasa Singapore. Opo. So, magtatagal ba sana kayo sa ibang bansa nung una? Hindi mo pa pinaplanong uuwi? O talagang sa dulo ng pag-iisip mo, hindi ka rin talaga makakatakas at babalik ka? Nung kalagitnaan po, gusto ko na rin po talagang umuwi. Nung naisip mo na gusto mong bumalik na, ano yung nagpaisip sa'yo na gusto mo nang bumalik ma? Meron ka bang inaasahan na pagbabago kaya? O magbabago ang sitwasyon nyo dito? O yung kaso mo dito sa Pilipinas kaya ka uuwi? Anong naisip mo? Bakit nagplano ka na uuwi ka, sabi mo? Harapin ko na lang po lahat. Wala kang inaasahang pagbabago? In fact, nung time po na yan, wala naman po, pending naman po lahat ng case po sa court. At nung huli ko lang din po na realize din po na I just have to explain and I just have to face it. And tell the truth. Opo. Salamat, Gua Ping. Bakit sinama mo si Sheila, si Cassandra, at saka si Wesley? Si Cassandra po, hindi po namin siya kasama. Ha? Hindi po namin kasama Doon yun na siya kasama. Sige, si Sheila na lang. Puntahan natin yung istorya ni Sheila. Sabi mo, nalulungkot ka, sinama mo siya, hindi mo siya pinatatanong, pinapipirmahan mo siya ng mga papeles na hindi niya alam. Bakit parang susunod lang ba sa'yo si Sheila? Anong dahilan? Ba't mo siya pinasama? Kami naman po kasi ni Sheila Sen ever since kami magkakasama. Although ni kaming ever since po, since bata po magkasama na So po. close na close talaga kayo? Hindi naman po sa sobrang, close. Hindi close kayo? Yes, Kasi close. kung hindi kayo close, sasabihin mo sa kanya na aalis kayo at hindi mo alam saan ang pupunta. 4 na araw, 5 araw ka sa maliit na kwarto. I don't think hindi kayo close, no? So, ikaw ang leader ng barkada itong grupo ninyo. So, ikaw ba lahat ang sumasalo ng expenses? Lahat? Ng ticket, lahat? Wala naman po masyadong expenses po pagdating po namin doon. Flight ticket po, tapos pagkain lang po. Tapos yung mismong tinirahan po namin. Sa mga lakad nyo,
madam, ikaw ang gumagastos. Kahit nung hindi ka pa tumatakas, mga lakad nyo, nabanggit ni Sheila na mga 10 beses na kayong umalis na ibang bansa. Ikaw ang sumasagot nun. Opo. Lagi, no? Nung nasa boat kayo, paano yung damit nyo nga pala? Nagbibihis ba kayo? May dala ka bang maleta? Nagpaka ba nung pang 1 week, 1 month? Wala po. Madala ko lang po isang bag. So, Tapos may laman lang po ng personal po na item lang po. maraming pera siguro, no? Wala po. Gaano kadami? Sige, kung wala. Kasi paano kang bibili? Kasi sabi mo kanina, cash yung ginagamit mo. Opo. Paano Hindi kang po po gagamit kung wala kang dala? Opo. Less than, tatlo po kami, less than $20,000 po. Less than? Less than $20,000 po. Less than $20,000. Halos 1 million lang, no? Sorry, nalito ko sa... sabi mo kanina, umalis ka ng Pilipinas dahil may death threats sa'yo. Is that a correct statement? Yes po, Sen. Nung nasa labas ka ng Pilipinas, pakiramdam mo ba mas safe ka? Hindi po. Hindi. So bakit ka umalis ng Pilipinas? Nung time po, feeling ko po maging mas safe po ako. So, Sabi mo hindi ka mas safe, tapos ngayon mas safe. Pakiramdam mo mas safe ka kung aalis ka ng Pilipinas? nung time po na yon, but not now. Ngayon, mas hindi tingin po. mo safe ka Safe po na ako nasa dito po. Pilipinas ka? Opo. Okay. Kung may tinataguan ka at umalis ka ng Pilipinas, ang tinataguan mo ba yung sinasabi mo nagbibigay ng death threat sa'yo? In your story. Is that it? Hindi po. So, sino? Kasi sabi mo nasa Pilipinas yung nagde-death threat sa'yo eh. Opo, for the security reason po, I refuse to answer po, Sen. Sorry po talaga. Let it be also placed on record that the resource person keeps on evading and not cooperating, Madam Chair, no? Kung may tinataguan kasi sa Pilipinas at nasa ibang bansa ka na, pero bakit dun sa ibang bansa nagtatago ka pa rin? Nagtatago ka pa rin ba nung nasa ibang bansa ka? Naiingat kang lumalabas? Paglabas ko po, Sen, sa totoo lang gusto ko na bumalik. Nag-iisip na po ako talaga na haharapin ko to. So you mean to say, nagtatago ka pa rin nung nasa ibang bansa ka? Hindi Honest naman, answer, nandun ka sa ibang hindi, bansa. opo, hindi naman po to be exact na nagtatago, pero syempre po, malungkot po. So sa pagkakaalam mo, yung nagbabanta sa'yo, may connection din sa ibang bansa at kung saan nandun ka? Sen, security reason po, hindi ko po sasagutin po. Ito ba ay international mafia na pinagtataguan mo o local lang? Sen, for security po, I Meron refuse to bang answer po. parte ng gobyerno? Siguro mas magandang sagutin mo to dahil we're all public servants here. Meron bang parte ng gobyerno, opisyal, na tingin mo sangkot dito sa pinagtataguan mong di umano death threat? Sen, I refuse to answer po for this reason of security po. Anong connection mo kay Duan Ren Wu? Ano po ibig sabihin ng connection po? Sino siya para sa'yo? Dahil siya yung nag-asikaso sa inyo doon sa ibang bansa, hindi ba? Your Honor, hindi po siya nagkasikaso sa amin, pero kilala ko po siya. So nagsisinungaling isa sa inyo ni Sheila Go dahil nandun ito at nag-asikaso sa inyo, no? Inang sabi niya. So hindi mo kilala si Duan Wu? Kilala ko po siya, pero hindi po siya yung nagkasikaso sa amin. Hindi ka close sa kanya? Kaibigan ko po siya, nakilala ko po siya, gawa na mag-i-invest po sa Pamban. Okay. Si Sheila, no? Nandito si Sheila, baka pwedeng patanggal din nung iyong mask, face mask. Sabi mo, Sheila, sa amin noon, there was a time na lumakad kayo ni Miss aka Alice Go, nagpunta kayo sa Thailand para magbakasyon at kasama mo yung dalawang isinulat mong pangalan na pinatawag na natin ngayon dito, si Kat at si G. Gusto ko lang malaman, Sheila, Kat Salazar and G Pepito. Kasama nyo din ba itong si Duan Ren Wu, Sheila? Kasi sabi mo sa amin kayong 4 lang eh, nung last hearing. Gusto mo bang baguhin yon? Kung kasama nyo si Duan Ren Wu? Saan po? Doon sa trip ninyo na binanggit mo sa amin last hearing na nagpunta kayo, sabi mo bakasyon lang, kayong 4, walang negosyo, kayong 4 lang na itong dalawang binanggit nating pangalan. Sa Thailand po? Ikaw ang nagsabi nun, hindi ako. Sa Thailand? Ikaw ang nagsabi nga, nasa Thailand. At ikaw ang Ang nagsabi. kasama lang yung 2 tauhan ni Alice. Yun nga yung binanggit natin yan, kayong 4 lang. Kami bali kasama si Wesley. Hindi, ang binanggit mo nung nakaraang hearing, Sheila, tingin ka sa akin, Sheila. Sheila, para magkaintindihan tayo gusto. Okay lang din dyan. Sige, dyan na lang tayo magtinginan. Okay. Sorry po. No problem, no problem. Ang binanggit mo, Sheila, sa amin nung nakaraang pagdinig ay
Sa 10 beses na alis ninyo ni alias Alice Go, kasama mo itong dalawang tao na ito, si Kat at si G, nagbakasyon kayo at ang sabi mo rin sa Thailand, at yan lang yung pagkakataon na magkasama kayo na may ibang taong kasama na umalis kayo ni Alice Go. Nagpunta kayo ng Thailand. Ikaw ang nagsabi nun, hindi ako. So, Opo, sila lang po dalawa. So sila lang. So apat lang kayo, no? Okay. Madam Chair, let me just share with you can we just show this as slide 14, a flight manifest detailing, Your Honors, na hindi lang kasama o lumalabas kayo ng bansa na hindi lang kayo magkakasama, Sheila at Alice, kasama nyo din si Duan Renwu. Meron po ito. Papaanin nyo kaming kukumbinsihin ngayon na hindi kayo magkakasama. At itong barkada trip ninyo ay papuntang Taipei. Hindi po papuntang Thailand. So, Sheila, hindi mo ba nare-recall ito? Hindi, kasi sa Thailand, wala naman kami kasama. Meron lang yung lalwatauhan po ni Alice. Okay, good. Sheila, ikaw, natatandaan mo ba itong trip na ito? Nakasama mo si Duan Renwu? Sa Thailand po? Ito, pinapakita. Taipei yung nakalagay dyan. Taiwan po. May kasama isang, hindi ko alam kung siya ba yun, kasi yung ninong ni Cassie. Okay. Madam Chair, iba yung binanggit po niya noong nakaraang pagdinig, iba rin po ngayon. Miss Alice, pwede bang matanong ka? Anong trip itong Taipei na ito, kung nare-recall mo? I think, kung di po ako nagkakamali, Chinese New Year po yan. Lagi po namin na Chinese magkasama po. New Year. So, anong Chinese relasyon New mo Year. sa kanya, kay Duan Renwu? Wala pong relasyon sa kanya, pero mag-i-invest po dapat siya sa Bamban. Mag-i-invest siya sa Banban, pero paano mo siya nakilala? Nakilala ko po siya through Cassie. Anong ginawa niyo dito sa Taipei? Bakasyon? Opo, pumunta ng Shimenting kumain ng mala. Walang negosyo na pinag-usapan kay Wala po. Duan Renwu? Wala po. Madam Chair, may we know if this committee had invited Mr. Duan Renwu na katakot-takot na ilang beses na nating naririnig ang kanyang pangalan. If I'm not mistaken, siya yung big boss ng Lucky South, Madam Chair. Sen Joel, inimbita natin siya, itong si Mr. Wu Duanren, one of the early hearings. Kaya lang, wala rin tayong makuhang address niya dito sa Pilipinas. May I now move that we issue a subpoena, Madam Chair, to this Duan Ren Wu? So move, Madam Chair. Thank you, Sen Joel. Comsec, we issue a subpoena to Mr. Wu Duanren for his appearance before the committee sa susunod na. Madam Chair, In fact, if I can correct the record, yes, the committee has a standing subpoena for Mr. Wu Duanren. Interjection, Madam Chair, Sen. quick Sherwood. interjection. Apparently, Mr. Duan Ren Wu left the country last June 11 of this year. Mr. Duan Ren left at the same time with Cassandra Leong during that time. So, and we don't have any records of that person, Duan Ren, coming back to the Philippines. So meron po Salamat, tayong Sen. live Sherwin. na subpoena na inisyu sa kanya, Madam Chair. And at the proper time, siguro pag-usapan po natin, baka dapat ipa-aresto na din natin siya. No? Madam Chair, let me finish by asking two more questions kay Alice. Anong transaction mo kay Attorney Galicia? Paano mo siya nakilala? Sen, may pending case po sa DOJ po. I invoke my right against self-incrimination po. Are you aware na mayroong sasakyan mo daw? Anyway, let me ask that question. Is that your vehicle na nagpunta at nagpakita doon sa abogado na nagnotaryo na nandito ka sa Pilipinas? Would you deny it? Yes or no? Sen, I invoke my right against It's just yes self-incrimination or no. po. Madali naman i-check namin yung sasakyan, no? So that's been super being uncooperative. We can easily ask LTO and find out kung sa'yo yun o hindi. At binanggit na dun sa mga interview, lahat ng kasama mo at staff mo, kailangan mahaba ang buhok at medyo kamukha mo para madali kang makaalis, no? So, kung hindi sa'yo yung sasakyan, which nakakagulat, dahil yun ang sinasabi nitong si alias Alan at si Attorney Galicia. Gusto lang namin malaman, Alice, aware ka na may affidavit na pinanotarize sa isang abogado na ikaw ay narito pa sa Pilipinas. Sen,
With due respect po, I have pending case po sa DOJ. Hindi ka po. magagalit na ginagamit kung sakaling hindi ikaw yung ginagamit ang pangalan mo. Tumakas ka na pero ginagamit yung pangalan mo para notaryo yan. Sen, sorry po talaga, invoke my right But po. I will be very mad if someone is using my name na magpapanotaryo. So, hindi ka nakukonsensya na ipapadisbar itong si Atty. Galicia dahil sa nagsinungaling ka sa kanya na hindi ka pala humarap sa kanya. Sen, I invoke my right po. And you don't Sorry po. care. You don't care kung merong mapasama at matanggalan ng lisensya bilang abogado. May kilala ka ba na Sherry na nandito ngayon, si Miss Sherry Ordonia? Cheryl Medina, sorry. Kilala mo ba si Cheryl Medina? Ano mo siya, Miss Alice? Nakikita ko po siya. Kilala mo siya? O, kilala ko po siya. Okay, yun lang naman yung tanong ko, no? Si Miss Cheryl Medina, anong alam mo dito sa dokumento na ito na ipinanotarize kay Atty. Galicia? Anong participation mo dito, Miss Cheryl? Ms. Cheryl. Dito ko na po kayo titignan. Yes, please. Sa papers, ay sa notaryong yan po. Actually po, hindi ko talaga alam na yung notaryong yan. Yun po, yung affidavit na yan. Na nakita ko na lang po sa dyaryo nung lumabas po. So, kalaunan, nalaman mo na yan Yes yun? po, yes po, Your Honor. Kalaunan, no? Kalaunan, nalaman mo na parte ka ng paper trail na ito, may tinawagan ka, mayroong kang kinausap, kasama si Miss Kat, if I'm not mistaken. Kat, kilala mo ba yun, Sherry? Yes po, Your Honor. Okay. So, kinausap mo siya para mag-facilitate din nitong ninotaryo na ito. Tama po ba? Hindi po, Your Honor. Siya So, po, okay, sige. Kwento. tumawag po si Kat sa akin, nagtatanong lang po kung merong abogado na magnonotaryo ng affidavit. Okay. Tapos, anong Actually, naging sagot hindi niyo pa po? nga- Ang sabi ko po, sa SOL po wala talaga. Ano pa ho yung alam niyo tungkol dito? Pero meron po akong, parang ang nagsuggest lang, magtanong-tanong siya sa iba. At meron kang binigay na tao o pangalan na tinawagan ngayon ni Kat. Is that correct? Yes po, Your Honor. Sino po itong tao na ito? Si Kadante po, Your Honor. Kadante. Okay. And then, ito yung kinausap ni Kat para i-facilitate itong pagnotaryo nitong dokumento na ito. Pero ang ating napag-alamanan na dito naman pumasok yung traveling buddy ng barkada na si G, no? Si G naman yung kumuha at nagpapirma at nag-facilitate nitong pagnotaryo na ito. Alam niyo din po ba yun, Miss Sherry? With the indulgence of Sen. Joel, follow up lang, Ms. Cheryl. Yes, po. Yung Kadante, anong buong pangalan niya? Hindi ko po alam, Your Honor. Kadante lang po ang tawag. Salamat, Sen. Joel. Yes, Ms. Cheryl, can you answer my question? Ano pa ho yung alam ninyo doon sa na pag-alamanan nyo, na kalaunan, no? Kalaunan, na ito pala yun, no? Na ito pala, itong pinanonotaryo o dokumento na itinawag po sa inyo. Actually po, nung sinabi ko po kay Kat, na si Kadante po, sabi ko kay Kat, ibigay ko na lang yung number, tapos sila na po mag-usap. Ganun lang po. Wala na po akong alam. At wala na ho kayong narinig kay Kat. Wala na po, Your Honor. At ang nangyari na lang po, narinig nyo na lang Yes, sa mga po. balita na ito na nga po yun. Yes po, Your Honor. Salamat, Ms. Cheryl. Madam Chair, may I just ask one last question kay Alice? Yung pong pinanggagalingan ng inyong kayamanan, napakarami po no? Yung salin nyo, tinitignan ko po, 117.5 million salin December of 2023. Saan po nanggagaling itong napakaraming pera? In fact, hindi nga ako kayang suportahan ng salin ninyo, itong mga karangyaan na naipakita na dito sa committee na ito. Pwede bang malaman namin gaano kalaki yung kinikita nitong mga negosyo po ninyo? Sen, I think may sinampan na pong kaso po sa akin sa upline niyo po. Ganun kalaki, no? Nag-admit ka owning a helicopter, sa LTO records, meron kang 13 vehicles, may Jeep Gladiator Sport, Land Cruiser, Expedition, McLaren, etc., no? Masyadong malaki yung kayamanan talaga, no? Sinabi mo din na nakakapagnegosyo ka dahil binibigyan ka ng
tatay mo minsan kalahating milyon, one time, minsan 1 million pesos, 2 million pesos. Ano naman yung business ng tatay mo? Tatay mo ba itong si Jang Zonggu? Opo, textile po yung negosyo ng tatay ko po. At sen, hindi po sa akin yung McLaren. At yung mga ibang sasakyan po na na-mention nyo po kanina, baka yung iba nabenta na po. Kasi wala na po sa akin yung mga sasakyan na yun ngayon. Okay, but it's immaterial because you have so much money and binabanggit mo itong fabric and embroidery business. Napakalaki pala. Ito lang ang negosyo ng iyong tatay? Textile po ang negosyo po niya sa China. O, ganun kalaki para kumita ng ganito karami, makapagpatayo ng maraming building. And based on LRA records, merong at least 32 land titles under his name. Would you agree? Would you know about it? 32 titles po. Under whose name po? Sa tatay niyo po. He has itong si Jang Zonggu. Hindi mo alam, narinig ko yung sagot ng lawyer mo, hindi mo alam. Hindi mo alam itong tatay mo. Kasi kung tatay ko to, alam na alam ko. Sino yung mga kasosyo mo sa negosyo o kasosyo ng tatay mo nakakilala mo? Sen, wala po akong kakilala. O last question ko na lang, sige. Dahil wala ka rin lang sasagutin sa tanong ko. Bakit mo pinapipirma si Sheila? Pirma ng papel, ba't hindi na lang ikaw ang pumirma? Bakit siya? Ba't ang dami mong pinapirmahan sa kanya? Anong documents? Anong documents? Because Sheila signed 96 times, Madam Chair. 96 documents, of which 66 was for general information sheets as a corporate secretary. 10 times for articles of incorporation as an incorporator. 20 times on audited financial statements as an auditor and chief financial officer. Mukhang galit na galit ka kay Sheila para papirmahan lahat to. Sen, wala po akong maalala. I-double check ko rin po. So wala kang maalala si Sheila kasi may naalala. Kawawa naman tong close friend mo na idinidiin mo at ibinabaon mo at sigurado kami na mapaparusahan itong mga lumabag sa batas. Yun lamang po, Madam Chair. Maraming salamat po sa inyong oras at pasensya. Thank you. Maraming salamat din, Sen Joel. So, next we will have, unahin ko na si Majority Leader o Sen Francis, and then pagkatapos nila si Sen Doroy, Sen JV, Sen Sherwin, and Sen Bongo. So meron tayong mga isang oras bago tayo kailangang mag-session. So if you can take 10 minutes each at least during this first round. Okay, Majo, you have the floor. Thank you, Madam Chair. These are all related to my, during the opening of this hearing. Madam Chair, without prejudice to your earlier ruling that Ms. Go would be returned to the custody of the PNP Custodial Center immediately after this hearing, I reiterate again that the Senate should be the primary institution that should take custody of Sheila Go. At siguro kung may matanong ako rito ilang abogado, hindi na ikaw, Sheila, siguro, is there anybody here from the Ombudsman? Wala? Anybody here from the Department of Justice? Yes, DOJ is here, Majo Yusek T. Okay, kahit sino sa inyo, recitation lang ng konti to. Sinong gusto mauna? Ikaw na lang. Yusek, Your name, please. Yusek? Okay. Your Honor. Basic criminal procedure, criminal law, remedial law. Difference between venue and jurisdiction. In this case, na-file yung case sa Kapas Tarlac. Is that considered a venue? Marami na ikinig. Simple lang. Place where the case is brought. Your Honor, for criminal cases, venue is jurisdictional as well. No, that's not my question. Yes. Difference between venue and jurisdiction.